Sa panahon natin ngayon, marami ang nagsasabi na ang lahat ng daan ay patungo sa langit. Maraming tao ngayon ang naniniwala sa mababaw na ebanghelyo. Sinasabi nila na ang Diyos ay hindi humahatol at hindi niya dadalhin ang sinumang tao sa impyerno. Totoo bang basta hindi ka masyadong masama at hindi nakagawa ng malaking kasalanan ay sa langit ka pupunta? Ang dahilan kung bakit maraming tao ang walang masyadong pakialam sa kamatayan at sa patutunguhan ng kanilang kaluluwa ay dahil sa maling paniniwala na lahat daw ng tao ay tutungo ng langit, ngunit ito ay malaking pagkakamali. Kailangang harapin natin ang katotohanan. Ang araw ng paglipat natin sa kabilang buhay ay maaaring mas malapit kaysa sa iyong inaasahan. Sa paghahanda sa sandaling iyon, kailangan nating malaman ang katotohanan ito na hindi lahat ng tao ay pupunta sa langit. Hindi ito madali pero kailangan itong malaman ng maraming tao. Madalas nating maririnig sa mga tao ngayon na basta hindi ka masyadong masamang tao at hindi nakagawa ng malaking kasalanan ay sa langit ka pupunta. Basta't may relihiyon ka ay papasok ka sa langit. Basta nagsisimba ka palagi ay papasok ka sa langit. Kung tatanungin mo ang mga tao kung ano ang dapat nilang gawin upang makapunta sa langit, kung naniniwala sila sa langit o buhay pagkatapos ng kamatayan, ang lagi nilang isinasagot ay ang pagiging mabuting tao. Karamihan, kung hindi man lahat ng relihiyon at mga pilosopiya sa mundo ay nakabase sa mabubuting gawa, itinuturo na ang pagpunta sa langit ay sa pamamagitan ng pagiging mabuting tao o ang pagsunod sa 10 utos ng Diyos. Mga kapatid, marahil madalas rin nating naririnig ang mga halimbawang salitang ito. Pare, happy birthday dyan sa heaven. Paano, itatagay ka na lang namin dito. Alam ko, wala ang paborito mong alak at sigarilyo dyan. Lolo, alam kong masaya ka na dyan sa langit. May kasama ng magsabong dyan si San Pedro. Lola, alam naming masaya ka na dyan sa langit kasi matulungin ka at palasimba. Kaibigan, kumusta dyan? Alam kong nasa maayos ka ng kalagayan kasi mabait kang tao. At ang pinakasikat sa lahat na palagi nating naririnig at nababasa ay ang salitang rest in peace. Ito ang ilan sa mga nakakaaliw na salita na karaniwang sinasabi ng isang tao sa kanilang yumao na mga kaibigan at kapamilya. Ito ay dahil lahat tayo ay umaasa na sa langit nga sila napunta. Sinasabi natin ang mga salitang ito dahil gusto nating mapunta sila sa mapayapang lugar na iyon kasama ng Diyos. Sa katunayan, sinasabi natin ang mga bagay na ito dahil mahal natin ang ating mga yumao at iyon ang naipasang impormasyon sa atin. Binabanggit sa Biblia na si Satanas ay dumadaya sa buong mundo. Ayaw ni Satanas at ng kanyang mga demonyo na maniwala tayo sa salita ng Diyos, ang Biblia. Kaya't sinisikap nilang ipaniwala sa mga tao ang kasinungalingan. Oo nga naman, may magsasabi ba na mama, happy birthday sa iyo dyan sa impyerno. Alam kong hirap ka na dyan. Walang taong nasa tamang pag-iisip ang magsasabi ng ganyan. Ngunit sa kabila ng ating pag-asa at pagnanais na sila nasa mabuting kalagayan, gayon pa man, walang sinasabi ang Biblia na ito ay totoo. Ano man ang ating mga nakagisnang paniniwala at magandang hangarin tungkol sa kabilang buhay, ang katotohanan pa rin ang siyang mangyayari at narito ang katotohanan. Paano tayo ngayon makakatiyak na magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan sa langit? May 2,000 taon na ang nakakaraan. Ang mga apostol na sina Pedro at Juan ay nangaral ng ebanghelyo ni Hesukristo sa isang malaking grupo ng tao sa Jerusalem. Doon sinabi ni Pedro ang isang napakahalagang katotohanan na hanggang ngayon ay pinapahayag pa rin sa ating modernong panahon. Sa Gawa chapter 4 verse 12, kay Hesukristo lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Ang buhay ay hindi titigil pagkatapos mawala ng ating katawang lupa. Ang ating mga kaluluwa ay mabubuhay magpakailanman sa presensya ng Diyos sa langit kung tayo ay naligtas at pagdurusang walang hanggan naman sa impyerno kung ating tinanggihan ang biyaya ng kaligtasan sa Roma chapter 3 verse 23. Sapagkat ang lahat ay nagkasala nga at hindi na nga kaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Marami sa mga tao ay umaasa na hindi magdadala ang Diyos ng tao sa impyerno dahil siya ay mapagmahal. Oo, totoong mapagmahal ang Diyos, ngunit siya din ay namumuhi sa makasalanan. Maliban doon, ang impyerno ay hindi lamang lugar ng masasama, kundi lugar din ng mga taong mabubuti. Masakit sabihin pero totoo. Ang katotohanan, ang hindi lamang tinatanggap sa impyerno ay ang mga taong may kinikilalang tagapagligtas. Ito ay ang Panginoong Hesukristo. Ang katotohanan, ang hindi lamang tinatanggap sa impyerno ay ang mga taong may kinikilalang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo, at nakitaan ang pagsisisi at may binagong buhay. Maaaring mabigla ka pero ito ay totoo. Isa lang ang ibig sabihin nito, gawin mo man ang lahat ng mabubuting gawa,
Kung hindi mo kinikilala na ang Panginoong Jesucristo ang tanging daan sa buhay na walang hanggan, ay hindi ka maliligtas. Sa Tito chapter 3 verse 5, iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag. Iniligtas niya tayo sa pamamagitan ng paglilinis ng muling kapanganakan at pagbabagong buhay na dulot ng banal na espiritu. Totoo, hindi tayo maliligtas ng ating mabubuting gawa lamang. Ang taong hindi kumikilala kay Kristo bilang tagapagligtas ay tutungo sa impyerno kahit gaano pa siya kabuti. Ito ay dahil kung iiwan ng Diyos ang tao sa kanyang sarili lamang, walang maliligtas kahit isa. Hindi sapat ang pagiging mabuting tao upang makapunta sa langit dahil walang sino man ang mabuti. May isa lamang mabuti at iyon ay ang Diyos mismo. Sinasabi sa Roma chapter 3 verse 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Sa Roma chapter 5 verse 8, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Ang kaligtasan ay hindi nakasalalay sa ating sariling kabutihan, kundi sa kabutihan ni Jesus. Sapagkat kung ipapahayag mo ng iyong bibig na si Jesus ang Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang maguli ng Diyos sa mga patay, ay maliligtas ka. Wala na tayong magagawa sa mga taong napunta sa walang hanggang kapahamakan sa impyerno, maliban lamang kung ang tao ay nagkaroon ng relasyon kay Jesus, siya ay naligtas. Ayon sa Biblia, nakakatakot ang impyerno. Ang impyerno ay isang tunay na lugar na may tunay na kamalayan, kung saan mararamdaman mo ang matitinding sakit, kalungkutan, pagdurusa at walang hanggang pagkahiwalay sa Diyos. Totoo ang impyerno, huwag sanang mahuli ang lahat bago ka maniwala. Minsan lamang tayong dadaan sa buhay na ito at pagkatapos ay ang paghuhukom, pero ikaw hindi mo kailangan tumungo sa lugar na iyon. Ang impyerno ay may lawan ng apoy, kadiliman, kasama mo doon ang masasamang tao at si Satanas. Ito ay sa lugar ng pagdurusa, walang pahinga at lugar na hindi mo matatakasan, isang lugar ng paghihirap at panghabang buhay na pagsisisi, ngunit huli na, dahil ito ay isang lugar kung saan ay hindi ka napapakinggan ng Diyos. Ang tanging pag-asa natin ay habang tayo ay nabubuhay pa. Hindi totoo na maaari pang ipanalangin ng pare o kamag-anak ang isang yumao para malipat sila mula sa purgatorio patungong langit. Ito ay isang kasinungalingan dahil walang sinasabi ang Biblia tungkol sa panalangin sa yumao at sa purgatorio. Huwag puro trabaho, pera at kasikatan ang dapat nating unahin dahil lahat tayo ay mawawala sa mundong ito. Kapatid, alam mo ba ang iyong patutunguhan pagkatapos ng buhay mo sa mundong ito? Maniwala ka sa Panginoong Hesus ngayon na siya ang tanging tagapagligtas ng kaluluwa mo. Masakit sabihin pero ang katotohanan, hindi si Maria, hindi ang santo, hindi ang iyong mabubuting gawa, hindi ang relihiyon, ngunit ang tanging Panginoong Jesucristo lamang. Manampalataya ka sa Kanya na siya lamang ang makapagpapalaya sa iyo mula sa pagkaalipin ng kasalanan. Ang kaligtasang ito ay isang napakamahal na kaloob at gaya ng tunay na kaloob, hindi ito pinagpaguran o binabayaran man. Ito ang mensahe ng Ebanghelyo. Walang sino man ang sapat ang kabutihan upang makapunta sa langit. Dapat nating kilalanin na tayo ay nagkasala at hindi karapat-dapat sa kaluwalhatian ng Diyos, at dapat nating sundin ang kanyang utos na magsisi sa ating mga kasalanan at ilagak ang ating pananampalataya at pagtitiwala kay Jesucristo at sa kanyang ginawa sa krus. Sa John chapter 14 verse 6, sinabi ni Jesus sa kanya, "Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Walang sino man ang makakaparoon sa langit kung hindi sa pamamagitan ko." Ang pagsampalataya lamang sa kanyang anak na si Jesucristo ang tanging paraan upang ikaw ay kanyang tanggapin sa langit. Nang sabihin ni Jesus na siya lamang ang daan, iyon ang eksaktong ibig niyang sabihin. Ang sino mang tumatahak o sumusunod sa ibang daan maliban kay Jesus ay nasa malapat na daan patungo sa kapahamakan. Ang impyerno ay di mo nanaisin, ang pagdurusa at ang paghihirap doon ay nakapanghihilakbot, nakakatakot, walang hanggan at hindi matatakasan. Sa Roma chapter 3 verse 10 to 12, ayon sa nasusulat, walang matuwid, walang kahit isa, walang nakakaunawa, walang naghahanap sa Diyos. Ang lahat ay lumihis ng landas at nagpakasama. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Kapatid, baka bukas huli na. Kailangan mong maligtas sapagkat si Jesucristo lamang ang tanging daan. Muli po sana ay meron kayong natutunan. Patuloy po nating ipalaganap ang mabuting salita ng Diyos. Ingat and God bless.